Kapayapaan ang sumaatin pong lahat. Elder Ryan Bernabe, isa po sa mga lingkod ninyo sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Sa araw po na ito, hindi lamang isang magandang araw ang pinagkaloob sa atin ng Diyos, kundi isang pinagpalang araw. Blessed sapagkat patuloy tayong binibigyan ng pagkakataong makaalam ng panibagong knowledge and wisdom na makakatulong sa atin sa pang-araw-araw, lalo na sa paglilingkod sa kataas-taasang Diyos. Kamangha-mangha na matutunan ang mga panibagong kaalaman na nagbibigay sa atin ng talino at karunungan. Ngunit, mas lalong kamangha-mangha ang mga aral na ituturo sa atin ng Diyos upang masunod natin ang kanyang mga utos. Alamin po natin yan sa araw na ito, ang aral na ibabahagi sa atin dito lamang sa Blessed Day. Nasimula ng umaga at damhin ng pagpapala, araw ay gawing payapa, na Espiritong Banal ang kasama. May matibay na pag-asa, tayo ay mga pinagpala, na tanging sambin ng puso. Ama, salamat po. A blessed day to all. Muli ay isang pinagpalang araw po ang sumaating lahat sa atin ng mga mananampalataya sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, napakahalaga na sa bawat araw na dumadaan sa ating pong mga buhay ay meron tayong guide na nagiging basis po ng ating mga meditation at ng ating reflections. Kaya't sa part na ito ng Blessed Day, amin pong buong lugod na ipaglilingkod sa inyo ang daily reflection na hango sa mga aklat na isinulat ng ating kapatid na Hiel, na siyang pangunahing lingkod sa kabanal-banalang Iglesia. At ang daily reflection natin para sa araw na ito ay hango po sa daily reflection na love notes. Pakinggan po ninyo. Give the offerings of righteousness and put your faith in the Lord. Psalms chapter 4, verse 5. Let us offer ourselves as living sacrifices, holy and acceptable to Him. This is the proper way of worshiping Him and not offering sacrifices while continuously living in sin. God does not want anything but a repentant and humble heart. Put your trust in Him and live right with God and please Him. This should be the goal of every child of God. Sapagkat ikaw ay di isang Diyos na may kaluguran sa kasamaan. Ang masama ay hindi tatahang kasama mo. Mga Awit Kapitulo 5, versikulo 4. Ihandog natin ang ating sarili bilang mga buhay na handog, banal at katanggap-tanggap sa Kanya. Ito po ang tamang paraan ng pagsamba sa Kanya at hindi pag-aalay ng mga hain na nagpatuloy naman na nabubuhay sa kasalanan. Walang ibang gusto ang Diyos kundi ang kaloobang nagsisisi at mapagpakumbaba. Ilagak ang iyong tiwala sa Kanya at mamuhay ng tama kasama ang Diyos at palugurin Siya. Ito ang dapat na layunin ng bawat anak ng Diyos. Ako'y anak ng hari, pinakadakilang hari, sa mundo'y itinangi, wala na akong mahihingi. Ako ay magbubunyi sa tuwin ay
Pinagkalooban ng talan upang ako ay maingatan. At sa maraming kabag-abagan, paligid ay naiilawan. Wala akong katatakutan, sa'yo ang mga ano ang maigaganti. Ihakbang ang mga paa sa landas na katwiran. Itatangan ang mga kamay sa aral ng landas na bayan. Sa labi ay nanulasan kanyang karangalan. Matayin tititig sa mga gawang kabanalan. Aking itat ang halang-hari nakataas-taasan. Sa tuwing ako ay binubusog, kaluluwa'y pinalulusog. Aking katawan ay hinubog, kalakas ay pinagkakaloob. Upang kaaway ay madurog, sa'yo ang mga ano ang maigaganti. Ihahakbang ang mga paa sa landas na katwiran. Itatangan ang mga kamay sa aral ng landas na bayan. Sa labi ay nanulasan kanyang karangalan. Patayin tititig sa mga gawang kabanalan. Aking itat ang halang-hari nakataas-taasan. Sa tuwing na ako ay binubusog, kaluluwa'y pinalulusog. Aking katawan ay hinubog, kalakas ay pinagkakaloob. Upang kaaway ay madurog, sa'yo ang mga ano ang maigaganti. Ihakbang ang mga paa sa landas na katwiran. Itatangan ang mga kamay sa aral ng landas na bayan. Sa labi ay nanulasan kanyang karangalan. Patayin tititig sa mga gawang kabanalan. Aking itat ang halang-hari nakataas-taasan. Ihakbang ang mga paa sa landas na katwiran. Itatangan ang mga kamay sa aral ng landas na bayan. Sa labi ay nanulasan kanyang karangalan. Patayin tititig sa mga gawang kabanalan. Aking itat ang halang-hari nakataas-taasan. Aking itat ang halang-hari nakataas-taasan. A blessed day to all. Kayo po ay kasalukuyang nanonood ng programang ipinaglilingkod ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Mga kaibigan, nais ko po kayong tanungin, mayroon bang bagay na hindi mo kayang tanggapin? Masamang pangyayari o masakit na salita? O kaya'y pangit na pakikitungo ng iyong kapwa? Tanggapin man natin o hindi, sadyang darating sa buhay ang iba't ibang masamang pangyayari. Ang pinakamabuting gawin sa halip na tanggihan ay pag-aralan kung paano haharapin ang mga sitwasyong ito. Paano nga ba? Ito ang diwa ng pagtuturong inihanda ng ating Elder Regem sa segment na pinamagatang Gabay ng Pamilyang Kristiyano.
Shalom po mga minamahal na kapatid at sa amin po mga minamahal na tagapakinig. Sumating pong lahat ang kapayapaan ng ating Panginoon. Nawa po ay isang pinagpala at mabiyayang araw ang sumating pong lahat sa araw na ito. Muli po akong inyong kaibigan, ang inyong kapatid na Efrain Valerio. Ang ating pong tatalakayin sa pagkakataong ito ay tungkol po sa acceptance. Kaya ito po yung pinamagatang kong hindi ko kayang tanggapin. Kasi po, alam nyo, napakamahalaga po na tayong lahat bilang tao, bilang Kristiyano, at siyempre bilang isang pamilya, mga magulang, lolo at lola, at maging mga anak. Mahalaga po matutunan nating lubos ang tinatawag na acceptance. Yung pong pagtanggap po sa mga nangyari at nangyayari sa ating buhay, sa mga sitwasyon. Yun po yung ma-accept natin ng ating kalagayan. At hindi lang po yun, maging yung acceptance po, yung pagtanggap natin sa isa't isa. Kasi sabi nga, God created us uniquely. Talagang iba-iba po tayo ng katangian, mga kahinaan din naman. At kahit nga magmamagulang, siyempre, di ba, hindi naman lahat ng ugali natin ay namamana o nagagaya ng ating mga anak. At siyempre, yung po mag-asawa, siyempre, bagaman pagpalagay na matagal kayo magkasintahan at matagal na rin kayo nagsasama bilang mag-asawa, hindi po nangangahulugan na eksakto, tanggap nyo na ang mga pag-uugali, mga strengths and weaknesses ng isa't isa. So, mahalaga po na talagang matutunan nating lahat, mga magulang at mga anak, tayo pong lahat, matutunan natin yung ganap na pagkakaroon ng acceptance sa mga nangyayari at maging sa tao po, lalo na sa ating kapamilya. Kasi po yung salitang acceptance, it means yung things or events or person being received with approval or pleasure. So, i-receive natin, tatanggapin natin ang sitwasyon o sinumang tao na tayo po'y masaya at hindi tayo nalulungkot. Kasi yun pong mahalaga Kasi hindi po natin mahahanap ang ating sarili. Hindi rin po natin palagi na maasahan ang sitwasyon ay ayon sa ating inaasahan. So doon po sa Roma 15:7, doon po yung nakasulat sa Ingles, accept one another, just as Christ accepted you in order to bring praise to God. Sa Tagalog, ito pong nakasulat, mangagtanggapan kayo, gaya naman ni Kristo na tinanggap kayo sa kalwalhatian ng Diyos. So, ang pagtatanggapan po ay talagang kalooban ng Diyos sa atin. Kasi alam ng Panginoon, nilikha niya tayo, iba-ibang katangian, iba-ibang kalakasan at mga kahinaan. Maring iba-iba po ang ating kalagayan sa buhay, maging mga pinag-aralan. Pero ayon po sa utos ng Panginoon, tanggapin po natin ang isa't isa upang maluwalhati ang kataas-taasang Diyos. Alam niyo po, nung ang Panginoong Kristo Jesus, siya po'y nagkatawang tao, talaga pong nagpakita siya ng perfect example of accepting others. Di po ba? Kasi no matter po gaano man ang kalaking kasalanan ng isang tao, anuman po ang kalagayan niya sa buhay, siya po ay tinanggap ng ating Panginoon. Hindi mahalaga sa Panginoon kung ikaw ba ay prostitute, ikaw ba ay maniningil ng buwis, ikaw ba ay karpintero, ikaw ba ay abogado. Ang mahalaga sa Panginoon, tinanggap niya ang lahat ng tao na kanyang nakasalamuha. So siya po mismo ang unang-unang nagpakita ng pagtanggap sa ating lahat. At maging yung pong pangyayari ay tinanggap niya rin. Di ba? Kung ating pong pag-aaralang mabuti, napaka-humble po ng mga nangyaring sa ating Panginoon. Siya po'y pinanganak sa sabsaban. Siya po'y lumaki sa isang simpleng pamilya, anak ng isang karpintero. Nung pong papunta siya sa Jerusalem, siya po'y nakasakay sa donkey. So, pinakikita po roon yung kanyang kababaan, yung pagtanggap niya kahit sa tingin ng tao ay mababa ang kanyang kalagayan.
At kahit po ang kanyang nakasalamuhang mga tao ay may ibang pananampalataya, may ibang mga choices, tinanggap pa rin ng Panginoon ang lahat ng tao na lumapit sa Kanya. Katunayan siya po ang lumalapit kahit po sa mga makasalanan at maraming mga kapintasan. At meron din po mga pagkakataon na ang ating Panginoong Hesukristo ay nagsabi, kumbaga maaari lumampas sa akin ang sarong ito. Diba? Sinabi niya po yun kasi nung malapit na po siyang hulihin, malapit na siyang pahirapan at ipako sa krus, talagang alam niyang mangyayari. Pero tinanggap niya po ang sitwasyon. Tinanggap niya ang kanyang dapat na gawin. So, sa ganung diwa, mga minamahal na kapatid, tayo po bilang mga magulang, bilang mga anak, tanggapin po natin ang anumang sitwasyon. Una, bilang mga magulang, yakapin na po natin ang responsibility na tayo po ay pangunahing tagapagturo sa ating mga anak, pangunahing tagapagtaguyod sa kanila. Ang tatay, ikaw ang pangunahing provider. Kaya dapat ikaw ang masikap, ikaw ang masipag at mag-guide sa iyong sambahayan. Ang nanay naman, dapat tanggapin at yakapin na siya talaga ang taga-asikaso sa bahay. Ang mas madalas siya magluluto, magtuturo, at mag-aayos sa mga anak. Kasi yun talaga ang disenyo ng ating Panginoon. At syempre, yung mga anak naman, ano man po ang sitwasyon nyo sa buhay, mayaman o mahirap, ilan man kayong magkakapatid, tanggapin nyo po ang inyong kalagayan. Sapagat iyaan ang niloob ng Diyos na maging kalagayan ninyo. So hindi po natin pwedeng ikumpara ang ating pamilya, ang ating kalagayan sa sino man pong tao o sa sino man pong pamilya na ating nakikita sa ating paligid. Alam nyo, ang Panginoong Hesukristo, lagi po tayong sinasabihan na i-accept po natin yung mga bagay na reality sa mundong ito, na talagang may mga hardships talaga, may mga sufferings, di po ba? Ang tao talaga nagkakasakit, tumatanda, minsan may mga kabiguan tayong nararanasan. Pwede rin pong i-accept natin yung mga papalubhang nangyayari sa mundo. Ang pagtaas ng mga bilihin, ang mga pagtaas ng presyo ng gasolina, ang papahirap na kalagayan ng buhay, at maging yung papasamang kalagayan ng tao dahil talagang nagiging maibigin sa salapi, nagiging makasarili. Tanggapin po natin yon, pero hindi tayo dapat maapektuhan, hindi tayo dapat na malungkot at manapa, itaguyod po natin ang isang pamumuhay na extraordinary. Yung nagiging outstanding tayo sa ating kapitbahayan, sapagkat sa kabila ng nangyayaring mga hindi mabuting bagay, ay ginagawa natin ng tama at ina-accept natin ang mga pangyayari, at sa kabila ng hindi magandang pangyayari, nakukuha po natin maging masaya at maging kontento. So yan po ay napakamahalagang matutunan natin na mga magkakapatid. Sabi po, yung daw pong acceptance means acknowledging the facts of a situation and not fixating on how it should not be that way. Kasi tayo, may pangyayari na dapat ganito Sana ganoon. Di po ba? Para bang gusto nating i-impose ang ating sariling isip, ang sarili nating gusto sa mga pangyayari. Parang gusto nating baguhin. O halimbawa, sana yung mga nasa gobyerno, huwag maging korap. Talagang mabuting wish yun o kagustuhan. Kaya lang, hindi po nangyayari. Kung hindi man mangyari yung sana ay gusto nating mangyari, i-accept po natin yun. Pero hindi natin sinasabing kinukondone po natin o kinukonsinti yung mga maling bagay. Sabi nga po, mahalaga po na ang paraan is to accept those things that are inevitable and modifying our response or our lifestyle. May mga pangyayari talaga sa mundong ito, inevitable. Ibig sabihin, hindi po natin maiiwasan. Hindi po natin matatalikdan. Ang kailangan lang po natin gawin, i-modify po natin
how we accept those things. Ang Christian philosophy po ay ganito, what cannot be cured can be enjoyed. Kahit na papahirap ang buhay, kahit papasama ang kalikasan ng tao, tayo bilang Kristiyano, pwede pa rin po natin i-enjoy ang presensya ng Panginoon sa atin. At alam nyo, pagka po halimbawa, maraming ang gumagawa ng kamalian, mga kasalanan, pero tayo sa ating pamilya, patuloy tayo nagtataguyod ng paggawa ng mabuti at kabanalan. Makadarama po tayo ng talagang joyfulness, ng kapayapaan, katuwaan sa buhay na talagang mamamalagi. Yun po ay napakamahalaga na maging kalagayan po natin. So, yun po sa mga sitwasyon o pangyayari, talagang gayon Hindi pwedeng maiinis po tayo. Minsan, di ba, sa mga pipila ka lang sa gobyerno, may lalakarin kang papeles, talagang napakahaba ng pila. Yung mga nasa gobyerno, ang babagal. Minsan, kinakailangan mong bigyan ng pampadulas para asikasuhin yung papeles mo. Anong gagawin natin? Maiinis ba tayo? Hindi na ba natin itutuloy yung gusto nating kuhaning mga papeles para makapag-abroad, para makapagtrabaho? Hindi. Magtitiis po tayo, di ba? Mag-aantay tayo. So, pinsan po ng acceptance yung pagiging patient. So, mahalaga po na tayo maging mapagpasensya sa mga nangyayari. Huwag nating bayaan na masira ang ating diskarte. Di ba? Maging negatibo tayo sa lahat ng mga pangyayari. Kinakailangan talaga positive outlook ang ating gamitin sa lahat ng bagay sa kanginumang tao at saan man pong mga sitwasyon. Ito po yung mahalagang magawa ng mga magulang at makita ng mga anak na ginagawa ng kanilang mga magulang at para sila din po ay magawa ang mga bagay na ito. Huwag mainisin, huwag sisisihin ang mga sitwasyon, manapa, laging makita po yung mga positibo para ang mga anak natin ay maging ganun ang pananaw at sa kanilang paglaki ay maging positibo rin ang pagtingin nila sa mga nangyayari. Kasi pagka malungkot tayo, pagka tayo naaburido, di ba? Nawawala tayo sa pagdiskarte. So, yun lang po. Make the most of any situation para maging masaya at mapayapa pa rin. Ngayon, tungkol po naman sa pag-accept sa ibang tao, tayo siyempre sa pamilya, lalo na po yung mag-asawa, we should always learn how to accept each other. Kasi ang talagang nagmamahal, sabi nga, hindi mo hahanapin yung sarili mo at hindi mo i-impose na magbago ang iyong asawa. Ang unang-unang dapat na magbago ay tayo. How we look at our spouse, how we accept our spouse, yun po ang dapat nating matutunan. Sabi nga, gusto mo bang baguhin ang asawa mo, yung esposa mo, tayo pang unang-una na dapat magbago. At ganyan din po sa ating pagtrato sa ating mga anak. Kahit anak natin yan, kahit may mga gusto tayong maging katangian nila, gawin nila, o gusto nilang pag-aralan sa kolehiyo o anuman, hindi po natin ma-impose ang ating sarili. So ano naman po ang gusto nila? Halimbawa, gustong hobby. Ikaw dati, gusto mo mag-basketball. Nagustuhan ng anak mo yung gumitara. Tanggapin mo yun, yun ang gusto niya. Diba? O halimbawa, ikaw tatay at nanay, gusto mong maging engineer ang anak mo. Gusto pala maging artist. Diba? Sumasali sa mga theater drama, mga ganon. Tatanggapin po natin ang kanilang mga gustong gawin. Kasi hindi naman po masama yun Kasi mahirap po ang i-impose ang sarili nating gusto, gagawin nila ng laban sa kalooban. O halimbawa naman, may mga katangian tayo, positive na values na hindi taglay ng ating mga anak. Tanggapin din po natin yon. Kasi maaari una, tayo po nagkulang doon di ba? Parang hindi po natin sila naturuan ng eksakto sa good manners and right conduct. Kaya hindi po natin pwedeng sabihin na, ako nung araw ganito ba't ganyan ka?
Hindi po dapat na magkagayon. So ano po ang ugali ng ating anak? Hindi po naman sinasabi na kukonsintihin natin. Huwag lang po nating hahanapin ang ating sarili sa kanila. At gayon din po sa mga magkakapatid. May mga magkakapatid, sila mismo hindi nagkakasundo, di po ba? Kasi may kani-kanilang diskarte, may kani-kanyang katangian. Sa mga magkakapatid, you need also to accept na magkakaiba kayo. Although magkakadugo kayo, dugot laman, pareho inyong pinanggalingan, pero wala pong eksakto na magkamuka kahit nga kambal Kahit yung identical twin, di ba? Hindi po sila magkamuka ng ugali at mga hilig at gusto. So you need to accept each other. Sabi po ng Panginoon, we should seek unity and we should show no partiality sa kanino pong tao. Lagi po yung pagkakaisa natin, yung pagkakasundo, kahit iba-iba po tayo ng katangian at kalagayan ang mangyari. At sa kabila po ng kaibahan ng mga katangian, huwag tayo magpapakita ng partiality, yung parang may kinikilingan tayo o kaya ay meron pong nagiging paborito sa ating anak o sa kanino pong tao. Mahalaga din po mga kasama, mga kapatid na we should stay away from bad company sa maling mga kasama. Kasi although tayo po tinuturang i-accept ang lahat ng tao, pero we should stay away from bad friends, di ba? Bad company o mga kasama. Lalo na po yung mga kabataan ngayon. Di po ba? I-accept mo ka-eskwela mo, yung kabarkada mo bilang siya, pero huwag mo i-accept yung mali niyang ginagawa. Na hindi naman po siya ma-offend. Kailangan talagang iiwas tayo kung mali po ang ginagawa niya o sa pagyaya niya sa atin sa mga bagay na hindi po karapat-dapat. Sa unang Korinto 5:11, nakasulat po doon na you must not associate with anyone who claims to be a brother or sister, but is sexually immoral or greedy, an idolater, or slanderer, swindler. Do not even eat with them. So ito po ay napakalinaw na sinasabi ng banal na kasulatan sa atin. Huwag mong be wary, mag-ingat po tayo sa mga nagsasabing kaibigan natin, kapatid pa, sister o brother pa, pero immoral naman. Di po ba? Swindler naman. O kaya greedy, makasarili. O kaya manlalasing. So, sabi ng Biblia, ni ang kumain kasama sila ay iwasan po natin. So, ganun po talaga. Mahalaga na maturuan natin ang ating sarili ng mga tamang pakikitungo, tamang mga aksyon sa anumang pong mga sitwasyon. Alam niyo po, loving and accepting them, yung other people, does not mean we allow them to become an influence in our lives. Tandaan niyo po, mahalaga ito. Yung pong pag-accept sa lahat ng tao, it doesn't mean na pababayaan po natin na maimpluwensyahan nila tayo. Di ba? Pero halimbawa, ang isang tao na ating nakakasalamuha, nakakaibigan, nangyayari po ito mas mabait pa sa atin, di ba? Minsan, mas mapanalanginin, mas natatransform bilang Kristiyano, mas mapagbigay, mapagpatawad. Bakit hindi? I-embrace natin siya at gagayahin po natin ang kanyang mabuting mga katangian. Pero siyempre, kapag po may kasama tayo, ka-eskwela, kasama sa opisina, na talagang magiging bad influence sa atin, iwasan po natin yon. Pero i-accept po natin siya bilang siya yon. Ngayon, kung may pagkakataon tayo, alam nyo, pinakamaganda, ka-eskwela mo yan, kasama mo sa opisina, kasama mo sa negosyo, tayo po ang maging mabuting epekto sa kanila. Makita nila ang tamang pagtatrato sa lahat ng tao, tamang paraan ng pamumuhay na nabubuhay sa moral standard na ating natutunan, nabubuhay sa mga kagandahang loob,
pagpipigil sa mga kalayawan, kung yun po yung magagawa natin, we are glorifying God. Nakasabay ng pag-accept po natin sa sino mang tao. Tandaan niyo po there's a big difference between accepting and loving people and accepting and loving their wrongdoings. Kaya sabi nga po, meron pong, ewan ko kung familiar po kayo dito yung tinatawag na serenity prayer. Ano ba yung serenity? Ibig sabihin po ng serenity, being calm and peaceful. Meron po kasing tinatawag na serenity prayer, ito po ang nilalaman, sabi dito, God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. Ito po isang bahagi ng serenity prayer na napakagandang i-apply po natin sa ating buhay. Ano sabi dito? God, grant me the serenity to accept the things I cannot change. Maging peaceful ako, maging calm ako, natanggapin ang mga bagay na hindi ko mababago. Halimbawa yung lumalalang pollution. Halimbawa yung tumataas na presyo ng mga bilihin. Halimbawa yung papasamang nagiging likas sa mga tao. At sabi pa, give me the courage to change the things I can. Bigyan tayo ng lakas ng loob, ng katapangang baguhin ang pwede nating baguhin. Hindi po ba? And give us the wisdom to know the difference. So may mga bagay talaga, hindi natin kayang baguhin kahit anong ating gawin. Pero may mga bagay na pwede po nating baguhin. Ano yun? Tayo po mismo sa ating sarili. How we look at people, how we look at things, how we look at a certain situation. So yun po mahalaga mga kapatid, mga tagapakinig. Ang babaguhin natin ay yung ating pong mindset, yung ating kalooban, para hindi po tayo maapektuhan ng mga bagay na tila hindi maganda na hindi naman natin kaya na baguhin. Yun, alam niyo po, accepting our circumstance, maging yung po mga dalahin natin, problema, napakamahalagang matutunan din po natin. So sa mga magulang, sa mga anak, lahat po tayo, sa mga Kristiyano, may kanikinya po tayong burden o load, hindi nadala. Pero how we carry those load, yun po ang will make a difference. Kung tayo magiging masaya, maging kontento, at magiging fruitful sa ating pamumuhay. Meron pong isang pangyayari, isang kwento ganito. Meron pong isang lalaki na nagko-complain kasi nagko-complain siya sa Lord kasi yung kanyang cross na dala-dala, yung burden, tila napakabigat para sa kanya. Nabibigitan siya dun sa burden o sa cross na dala-dala niya. So sabi ng Panginoon, sige, come with me. And punta tayo dun sa bilihan ng mga cross, ng mga krus, sa isang cross shop, na kung saan pwede kang mamili doon ng nababagay sa iyo. Ayos sa gusto mo. Meron kasi mga different sizes doon, may mabigat, may magaan. So makakapamili ka. So masaya po na tinanggap ng taong iyon yung anyaya ng Panginoong Diyos. So nagpunta na po sila ngayon sa bilihan ng krus para makapamili siya. So yung kanyang daladalang krus, tinabi niya sa isang wall doon pa sa loob ng shop. At sabi ng taong yon sa kanyang sarili, pagkakataon na, makakapamili na ako ng dalahin na kakayanin ko ng magaan. So ang ginawa niya ganito, ang daming ang crosses doon na nakita siya. Meron siyang nakita, sobrang mahaba, mahirap dalahin, sumasayid sa lupa. May nakita po siya, masyadong maigsi. Hindi umaabot sa lupa, lalong nagiging mabigat. Yung iba naman po, sobra gaan. Pag malakas ang hangin, lilipa rin. Kailangang hawakan niya mahigpit. Yung iba namang cross, sobrang bigat. Hindi niya kaya, at hindi siya makakalakad ng maayos. So parang nawawalan na siya ng pag-asa. Hindi siya makakita ng krus na magiging magaan para sa kanya na dalhin. So buti na lang, mayroon siyang nakitang isang krus na sukat niya. Nilagay niya sa kanyang balikat at sabi niya, eto, sakto. Yung krus na dala-dala ko ngayon, ito ang gusto ko. Hindi magaan, hindi masyadong mabigat, hindi rin masyadong mahaba. Eksakto sa gusto ko. So,
Sabi ng lalaking yun sa Panginoon, Panginoon, ito na po ang gusto ko, this is it. Sabi ng Panginoon, I'm glad that you like that one. Kasi yan yung dala-dala mo kanina. Ano po yung moral lesson ng kwento? Ang Diyos po talaga, di ba sabi sa Bible, hindi po tayo bibigyan ng dalahing hindi natin kaya. Kung may mga crosses tayong dala-dala, yan po ay eksakto lang to make us better. To be a better person, para ma-transform tayo into the image of our Lord. So mga kapatid, napakahalaga po yung acceptance. I-accept natin ang anumang sitwasyon, anumang pagsubok na dumating sa ating buhay, anong pong dalahin natin sa buhay. Sapagkat yun ay disenyo ng Diyos to make us better. Ngayon, kung may mga tao po, lalo na kapamilya natin, asawa, anak, kapatid, lalo po nating i-accept sila. Kung paano nga na tinuturoan ng Diyos na i-accept natin kahit ating mga kaaway at sino man pong tao, kahit gaano siya kamakasalanan, dapat po nating i-accept at tanggapin ang isa't isa sa ating tahanan. So kayong mag-asawa, you should accept each other. Kayong magkakapatid, accept each other at mabuhay sa pag-ibig na itinuro sa atin ng Panginoon. Lagi ko pong sinasabi, we must rejoice always, maging masaya tayo, manalangin tayo palagi, at magpasalamat sa anumang pong mga sitwasyon. So sana po mga tagapakinig, mga kapatid, matutunan natin yung acceptance. Ito po nawa ang pagpala sa ating lahat, magmula ngayon at magpakailanman. Tayo po ay sumapit na sa dulong bahagi ng ating pong programa. At bago po ang pansamantalang pagtatapos, tayo po ay mag-ukol ng isang panalangin upang ating hingin ang patuloy na pagpatnubay at pagpapala ng Diyos sa mga kasunod pang oras ng araw na ating lalakaran. Inaanyayahan ko po kayo na pumikit at sama-sama nating ipaabot sa ating dakilang Diyos ang ating pong panalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po muli sa iyo sa panibagong araw na ibinles mo sa aming buhay, sa aming kapwa, sa pamamagitan ng paglilingkod na ito ng programang Blessed Day. Panginoon, sana po maranasan ng lahat ng aming mga kaibigan sa pamamagitan ng pagmamalasakit ng iyong mga lingkod, sa pamamagitan ng pag-share ng episode na ito na tunay pagpapala ang bawat araw sa amin pong mga buhay. Sapagkat nariyan ka at kung marami man sa aming mga kaibigan, mahal sa buhay o kapwa-tao, ang nakakaranas nito subalit hindi matagpuan ng kaginawahan, sana ang mensaheng narinig po namin ngayon ay maging gabay namin hindi lang sa araw na ito, kundi sa buong panahon ng aming mga buhay na kailangan naming matutunan ang tamang paglapit sa iyo. Sa pag-asang ikaw lang ang nakakaalam ng lahat ng mga bagay sa aming buhay. Ikaw ang nakakaalam sa aming nakaraan, sa aming kasalukuyan, at maging sa aming kinabukasan. Tulungan mo kaming magpakababa. Tulungan mo kami na iasa sa iyo ang amin pong mga pagtatagumpay sa lahat ng pagsubok na aming pinagdaraanan. At mula sa mga karanasan ng pagtulong mo sa amin, lalo kaming tumibay, lalong tumibay ang aming mahal sa buhay. Gayon din, ibahagi namin ang pagtibay at katatagan ng kalooban dahil sa tulong mo sa lahat ng aming mga kapwa-tao. Sa ganitong paraan, walang sandali ng aming buhay na hindi kami magpapasya na ikaw lang ang aming lapitan at asahan ang iyong dakilang tulong sa bawat isa sa amin. Panginoon, pagpalain mo kami sa maghapong ito ng amin pong pagtatrabaho, pag-aaral, pagtupad ng ministry. Naniniwala kami, ikaw ay isa sa amin. Ito ang aming hinihiling, ito ang aming pinagpapasalamat sa pangalan mong Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming programa, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church at bisitahin ang aming Facebook fan page na MHC Media.
Upang lubos po ninyo makilala ang kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Para naman po sa inyong katanungan, prayer request o libreng Bible study sa inyong tahanan, i-post lamang ang kahilingan sa comment section ng programang ito. Maaari din po kayong tumawag o mag-text sa mga sumusunod na numero. Sa Smart o Talk and Text, 0909-555-5009. Sa Globe o TM, 0926-383-0454. Sa Dito SIM, 0991-419-2027. At sa landline, 8255-6949 o 8553-0946. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Sana ay patuloy niyo po kaming samahan sa mga kasunod na pagtatanghal ng programang Blessed Day. At sama-sama nating muling tanggapin ang araw na pinagpala ng kataas-taasang Diyos. Muli, Elder Ryan Bernabe po para sa programang Blessed Day. Hanggang sa muli po nating pagkikita, isang pinagpalang araw po ang sumaating lahat. Let us all have a blessed day. Mga pinagpala na tanging sambin ng puso